Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Diyan na punta sa atong tulumanon ang Radio Mindanao o kamudiha sa inyong tagsa-tagsang panimalay asa mo karon namo sa bukid, namo diha sa Dublin, namo sila nga dala-dala ang ilang mga transistor radio o asa mong dapit karon o kami mo sangpit kayo sa inyong mayong odto kaninyong tanan o nanihapon na mga tingali ta. Ang uban tingali humana, ang uban diha nga nagpreparar na pod diha sa mga balay nila, silang misis, silang inday, nagpreparar na pod sa ilang merienda, inig abot sa ilang mga anakes, sa ilang mga estudyante nga nag-eskwela na ay merienda paguli kay lagi ang mga batanonado kanabi daw nga eskwela si Mr. Bag gikan sa busina pag-abot sa balay manglong ka nagkaldero kay lagi kining gutom. So kinalan da preparar na ang atong mga merienda diha sa atong ginahimo karon o karon pa lang ginahimo aron abot og alas 3 o alas 4 ba ay luto na o pwede dang mamerienda nato mga kaigsunan o binli lang may pod, di ba? Bisag nga sa una-una na lang mga balanghoy o kape diha o hinaot nga nalagyapon to sa mayong kabubuton, sa mayong panghuna-una, sa mayong pangisip, sa mayong lawas nga welcome sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Abdel Diza lang gyapon mga kaigsunan. Alright, daghang salamat sa imo bay. Maraming salamat Abdel Diza. Alasinta mga kaibigan, bumabate anang isang mainit-init na hapon sa ating lahat. At welcome sa inyong programa ang Radyo Mindanao. At naka po, daming reklamo, daming nagte-text sa amin mga kaibigan. Bagsak daw yung internet service ng PLDT kaninang umaga pa. Persado tuloy yung mga tao na gumamit ng kanilang mobile data sa kanilang mga cellphones. Pero yung mga nasa opisina, walang signal, walang internet service ang PLDT. Pati kami dito, wala. Wala naman kaming makakuhang pahayag mula sa Philippine Long Distance Telephone Company kung bakit wala na naman silang internet service. Nung nakaraan lamang, ganun din, di ba? Sinabi ng PLDT na nasira yung kanilang fiber optic cable. Sana siya, gobyerno na siya, pribado. Private to. Bakit naman naging gobyerno ng PLDT? Lagi. Pilipin. Basta Pilipin na gobyerno na siya. Hindi so mga kaibigan, konting pasensya. Yung walang mga internet sa opisina. Mahirap yan. Hindi ka makapaggawa ng trabaho, hindi ka makapag-send ng mga data. Dahil walang internet service ang PLDT. Wala tayong makagawa. Talagang ganyan buhay. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At kahit walang internet, tuloy ang trabaho. At kumusta dito sa Hulo di ay? Bakit? Anong problema sa Hulo? Anong problema sa Sulo? Anong problema maayo? Kaya nga itong buti gobernador diha nga talagang ginahimo yun na. Sige, sip-sip ka muna. Sige, yun. Mayong hapon kay mo diha. Magandang hapon dyan sa ating mga kababayan sa Basilan Province. Hindi pala magandang hapon dyan sa Basilan.
Pinatay nung Abu Sayyaf, pinugutan na naman nila ng ulo yung dalawang Vietnamese na sailors na kanilang tinukot. Kailan lamang pinalaya nila yung isang Vietnamese seaman, mga kaibigan, yung kanilang dinukot dyan sa Basilan. Dinukot nila sa karagatan. Ito yung mga crew members ng MV Royal, isang cargo ship na dumaraan lamang sa Basilan. Dinukot noong November yata ito, kung di tayo nagkakamali. At kailan lamang, last month yata, pinalaya nila yung isang hostage. At agad naman sinabi ng militar, "Ops, rescue namin yan." Ngayon, ano nangyari? Rescue ba yan? Pinalaya yung isang Vietnamese upang makalikom siguro ng ransom. Hindi naman nagbayad, hindi nakakuha ng ransom. Ayun, pinatay ng Abu Sayyaf ang kanilang dalawang hostages. So meron pang 3 Vietnamese hostages, mga kaibigan. Kita nyo naman, ano? Hindi nakapagbayad ng ransom, pinatay. Asan ang hustisya dyan? Wala tayong kaya, hindi natin malaman kung ano nangyayari sa Pilipinas. Sa Autonomous Region and Muslim Mindanao, napakagulo. May bakbakan pa dyan sa Marawi hanggang ngayon, tuloy pa rin. Nung isang araw lamang, yung Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters umatake naman dyan sa North Cotabato, nagpaputok ng bomba. Kaya lang sumabog yung bomba bago pa man makadaan yung mga militar. Ibig sabihin ng premature yung explosion. At wala naman na ulat na sugatan. At hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng ating pamahalaan as a militar. At kahapon sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nakuha na nila yung Dansalan College Foundation, yung building na inoccupy ng mga local ISIS. Ito yung kinabibilangan ng mga Maute Group at ng Abu Sayyaf at iba pa mga jihadist organization. At nabawi ang isang caliber 50 machine gun, mga kaibigan, dyan sa Dansalan College. Sinunog yan nung unang araw pa lamang ng mga militants. At nakuha rin, mga kaibigan, ng isang bangkay na hinihinalang dayuhan dyan sa Dansalan College. At least nakakapag-advance na yung ating mga tropa. At bukod sa machine gun na nakuha, mga kaibigan, nabawi pa rin ang mga tropa ang 14 na mga automatic rifles. Ibig sabihin nito, iniwan na. Nakatakas na yung mga militants dyan at iniwan yung kanilang mga armas. Kung nasaan yan, yan ang pahirapan. At baka sabihin nila, nakatakas kami. Matatrap kami rito, nakatakas kami. Pinagbabaril nga kami ng mga snipers ng Maute at ng Abu Sayyaf at ng ISIS. Yung pala, yung mga sibilyan na tumakas na nakatakas, sila pala yung mga ISIS members. Kaya nila iniwan yung kanilang armas at sabihin na sila ay nakatakas. O kaya sabihin mga sibilyan kami pero pinilit kami ng ISIS na lumaban. Dahil kung hindi kami lalaban, papatayin kami. Pero sa katotohanan ay mga ISIS militant sila. Bitaw, no? And kay may mga reports o nga naay mga civilian nga ilang nadagpan nga kining dili nila pagkawason, sugoon nila manguha, sugoon nila mga brick, mga portahan sa mga balay dito nga waray daw aron makakuhag mga pagkaon, aron makakuhag mga unsa-unsang mabilin diha sa mga tagya ni anang balay o nga ang uban daw
armasan, padalon og mga bala, padalon og mga pusil, unya pa ilang pati kung sa ni ang kapaatubangon sa mga sundalo. So maunang ang unang taho nga atong nadawat din sa atong programa mga kaigsunan, pero walang punta masayod. Basig ang uban diha nga nagpakaingno arong ingno lang sibilyan nga nasikop sa mga mauti, wa ta na sayod kay kanade sila, dili na sila mga sibilyan pero mga original nga membro sa mga ISIS nagkunwari lang na sila, nagpakarong lang na sila nga kining sibilyan, pero ang sa tinuod nga membro sila sa mga mauti kay ang uban ka na corner na. Mao na nga gipangbiyaan na nila ilang mga pusil, na ay mga dako-dako mga pusil nila mga kaigsunan, no? Na ay kanang 50 caliber machine gun mga kaigsunan patilan, dako ng pusila. Unya naapay mga bar, na kanapat yung mga bar mura ka balaan na dako-dako ra ba na si mga kaigsunan. Mao nang ingon sila nga semua pa na automatic rifle. Diba? So mao na nga panghitabo diha sa Marawi nga daghan na kaayong mga naangel na mga civilian, daghan na kaayong sa mauti lang mga kaigsunan, pila nga ang nangamatay sila gatos na tingali, unya sa atong militar, sa mga civilian pa, unya katong mga civilian nga dako-dako na pod, dako-dako na pong daghang nangamatay sa atong intaw mga pobreng mga civilian nga naigo sa mga bala. Unya ang uban na po yung nangamatay diha sa mga evacuation centers, diha niya nang dapita kay lagi wa man ta makaangay diha nga matulog sa semento, walay kaunya ang pagkaon, dili kay para sa pagkaon sa unang lami ang pagkaon. Unya na ay mga balay nga maayo-mayo, so wala na sila magkaayon sa ilang gilipatan nga bag-ong balay, mao ang mga Cobble Court, mga evacuation center nga gikuhan sa mga gobyernado. So mao na nga nanibago ba? Nanibago sila nga syempre nanguban diha na anay masakiton, ang masakiton na grabe na jud, nagkasakit na jud pag-ayo. Kay wa na kaayong tambal, wa na kaayong maayong pagkaon, walay tubig nga hinlo-hinlo nga gamay. Una na amahin taon nahatag sa atong mga kining mga katawhan nato nga nagbaluoy sila tayong kang tubig, pero dali naman kayo mahurot pod. Unya usahay ang mga paligo na nila, di na kayo para sa una ba. Mao nang resulta nga lagi kining panghitabo kanang mga gera diha, mao nang mahitabo sa tuwa mga kaigsunan. Inaod nga mahuman na siya, di ba, kay lagi dili lang kapoy siging kahadlok ang atong tagamtaman, kay di gyud ka mahadlok nga gera, di ba? So ang mga panghitabo karon diha sa Marawi unta og dili diha sa Buanga mga kaigsunan, katong sa unang nahitabo diha sa Buanga ug diha sa Marawi ug sa pang mga dapit, mao ka na murag ka ng leksyon ba sa tuwa mga kaigsunan, leksyon na sa tuwa nga kinahanglan dili budang dili na lang saba, dili na lang hintawon nga kining magpakaingon tang bisa makaingon sila nga anong kaingon ka anong mo kuha man ka ikaw man puy balusan yana, pero nare daghang kaayo nga pag huli sa usa ka langgam, dili lang sa pinaagi sa pusil, dili lang sa pinaagi, daghang kaayo mga kaigsunan, di ba? Daghang kaayo ang paghuli sa isda, dili lang kay mong pasulon, daghang kaayo. So kita pong mga lumulupyo naka-experience naman ta na katong mga wala pa naka-experience yung taon, palihog lang magmatngon ta ba nahimo na nato nag-experience kanang panghitabo diha niya ng Marawi, kaya syudad guna kinsa may maghuna-una nga magubot na, di ba? Kinsa may maghuna-una mga gubot na magubot lang naghuna-una ta, magubot lang ta no, gatakihon ta diri sa mga laing nasod, di ba? Pero kita mismo nga Pilipino, di ba kunta pag una-una nga ay kinsa man goy mo kuha na syudad guni nga naay daghang mga pulis, naay daghang mga sundalo o tanawa, di ba? Himo diha sa Marawi kay lagi ibalo ba na sila.
Kay balo na sila nga naa diha ang mga daotang tao, na ang mga mauti diha, pero wala na sila magsaba-saba. Kunya ang Pikas Barangay pod, ang Pikas Barangay pod, ibalo ba na sila nga naa na mga mauti diha sa syudad. Pero wala lang gyapon na sila nagsaba-saba. Wala tayo nagpakabana ba na sila, di ba? Magpakabana ba na sila, hibalo ba na sila. Kaya lagi, kining istorya-istorya ba? Uy, naabay mga kuha niyon, yan anak-anak, di ba? So, mo nang wala na sila nag-report sa mga kagamhanan, wala sila kining unsa ni nga mitugan sa mga opisyalis nato diha, sa mga leaders nato diha. Mao po na ang atong mga leader po di balawa po na sila nga nain ana, pero unta nga ang tanan mutabang na ba kay lagi lisod na gaayo ning di ta magpakabana, dili ta magpaka kining bisag mo angad na lang in tawo og kamot, di ba? Kay kaluoy po ng atong presidente, murag atong presidente siya na lang hinuon ang murag nahimong tabang dinhi sa unsa ni mutabang dihin sa kanang mga at sa atoa mga kaigsunan sa Pilipinas, murag nahimo na sa Superman. Now kinahanglan nga tabangan po nato katong mga elected officials nga atong gibutang plastar nato da gipapungko nato da silang mga posisyon. Unta tabangan po nila buhay lang po doon sa mga maayo ha, mga gamay na po mga dili kaayo nga mutabang sa atong presidente. Ang ilang ginahimo nga itaw mo critics pa hinoon sa atong presidente. Pero ang tanan uban po nga kadaghanan midapig sa atong presidente, mitabang sa atong presidente. Nakita po yung mga katauhan, mutabang po ta, magpakabanata, bisag mo angat na lang kamay, bisag diganin mo kako ng kamay, kamot, bisag baaba na lang ba, ug diganin mo ko sa baaba, ampo na, ayampo nang hana mga unta. Kining mga tao nga nagtamas sa atong demokrasya, ay kanang mawagtang na unta na sila, dili unta na sila makasulod sa tua. So mauna mamahimong natong leksyon sa tanang mga kaparintihan nato, sa tanang mga igsoon nato na kinahanglan na ay mga taong utahan diha. Ato ko na silang i-report, di ba? Ato ko na silang itugan sa atong mga balaod o digan ito makatugan sa pulis. Ay naagoy mga text diha, na ay mga number sa mga pulis o mga military diha o asa mo mo text, di ba? Pasiyo og susi diha sa dapit nga ining baybayon no, kay na ay midunggo ang mga kuha diha. Di ba na ay midunggo mga unsa ni mga barko unsa ba diha jungkong ba unsa mga ingon sila nga mapambot diha katuday mga mangingisda, pero kita alerto lang ta, di ba? O wala sa payan og mangingisda o katong daotang tayo mo na ito, at least nahimo na nato ang atong katungod, ang atong responsibilidad bilang usa ka lumulupyo nianang barangay. Mao na mga kaigsunan, kinahanglan magmatngon tanan kay lagi kaapoy na kaayong gera unya. Naapay uban diha nga hantod karon dili pagyawang makadawat og kapildihan. Sige lang gyapong istorya, istorya dire, istorya dito, di ba? Mato pa nila nga naay panahon, naaray panahon, naay panahon nga daog, naay panahon nga pirde, naay panahon nga gira, naay panahon nga kapayapaan, di ba? Ang tanan naay panahon mga kaigsunan. So mao nga panahon na o the weather lang ba, di ba? So kinahanglan kitang tanan mag-move on tanin yung tanan. Sa akong pag-move on, dili move on nga paurong, paatras. Kinahanglan move on ta nga kinahanglan kalambuan, prosperidad o unsa pa diha nga kaayusan ba. Pero matun pa nila ang koldi sa unsa o man pag-move on nato, unsa o man paurong man po ang mga pag-iisip sa mga katawhan nato, di ba? Paurong ba? Ilang mga mentalidad ba murag dili na maayo asa man nila nakakuha in taon ni nanang kalasing mga mentalidad nga paurong, di ba? Baluktot bang uban nga pag-iisip. So, kitang tanan mga kaigsunan kinahanglan nga atong tabangan kay kinsa man po'y mutabang sto at tabangan ta sa mga laing nasod. Dili oy. Gusto nga nila diha nga ang kita mahimong pobre, ang kitang mahimong sigira-gira diri sa tuwa kay aron nga mga ngayo tagtabang nila, siyempre muhataganin na sila na punay sila makuha ng gamay para sa tuwa, di ba? Alin po nga
Sige, tabang mi sa inyo ha. Di ba? Aray panahon nga maningil na. Ingon sila, sige. Nakatabang mami, siyempre, umatod pa sa kaya kita yung mga Pilipino lagi. Ingon nga, utang na loob ba? Di ba? Si Muhatag, punta, magpadala, punta, ginani, magpadala, bisag kabos na yung taon. Kitantanan dere, lang gapon, magpadala gapon na because of utang na loob. Pero kinahanglan nagsunan, kitang tanan dere sa Pilipinas, kitang dere nga kinahanglan nga atong tabangan ng atong gobyerno. Kita ra may malugi na yan, di ba? Imagine nga bakwit ka, magbakwita, ay gulo da speakers, pagkahumad, kining mabakwit na ta, di ba? Ay kaapoy kayo magsunan, di ba? Kaapoy kayo mga kasulay na magbakwit, galinya-linya, mangayog, maghulat og pagkaon, hinabang gikan sa mga DSWD, gikan sa bang mga tao, kunya usahay, dugay, pagkaya mga bot. Kay lagi layo kayo na kung sa adlaw nga diha na wala na kay pagkaon nga to ganyan sunod adlaw pa moabot ang mga rasyon nga gikan sa lain-laing mga ahensya sa atong gobyerno o sa mga private individuals nga mohatag sa tuwa sunod ugma pa na moabot niya sa itong barangay kay layo kayo na mauna ang hinungdan kinahanglan nga dili man na muulan pa kinahanglan magpayong na tao saan ang pagpayong ay tabangan ginato sa gobyerno aron nga di tamen ani di ba sir Al no aron di ta mahinani nga walay pulos so mao na mga kaigsunan mo adjust bisan to kamo po di mo to Tama yan. Tanong natin kay Jake Cyrus. Jake Cyrus. Yan ang bagong pangalan ni Charis Pempenko. Si Jake Cyrus. Okay talagang nagpapatubo na ng bigote si Charis Pempenko mga ka-BSJ. Si Jake Cyrus. At nagpatanggal na rin ng boobs ng kanyang suso. Itong si Charis Pempenko mga kaibigan. Upang medyo maging flat ang kanyang dibdib. At ngayon ay nagbabalak mag-sex change operation. Ano kaya yun? Maglalagay ba ng male organ si Charis Pempenko si Jake Cyrus? Ang dami na intriga dito kay Jake Cyrus pero wala tayong magagawa dyan mga kaibigan. Buhay nila yan. Alam nyo sa Pilipinas tabu yung mga ganyan mga tabu. Yung LGBT, yung lesbian, gay, bisexual at transgender. Dami. Yung mga bading. Bagamat tanggap sa Pilipinas yan pero pinagbabawal pa rin ang same-sex marriage sa Pinas dahil ayaw ng Katolikong simbahan. So yung mga LGBT community nakikiusap sa mga mambabatas na magpasa ng panukala mga kaibigan upang payagan ang same-sex marriage. Pareho lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung gustong magladlad, di ba Raymond? Wala ka pa bang balak magladlad? Baka mag-alala bibigandang hari ito. Instead ng bibigandang hari, mga kaibigan, si Rostom Padilla yan. Napunta sa Amerika, nakipag-break sa kanyang waswit. Kay Carmina Villaruel, nagpunta sa Amerika. Pagbalik dito, si bibigandang hari na siya. Nawala na yung kanyang macho image na Rostom Padilla. Buhay nila yan. Kung feeling nila lalaki sila, yung mga babaeng, yung mga tomboy, yung mga tibo, feeling nila lalaki sa kanila, so be it. Yung mga lalaki feeling nila babae sila, so be it. Yan ang kaligayahan nila mga kaibigan. Kaya kung meron kayong mga kapatid na bading at tomboy, intindihin ninyo ang kanilang pinagdaraanan. Talagang ganyan ang buhay. Merong mga pusong lalaki ang nasa katawan ng babae.
at pusong babae ang nasa katawan ng lalaki. Meron dyan ganyan mga kaibigan, maliit pa lamang bading na, tomboy na. Meron naman dyan yung tinatawag na bisexual. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Si lahis, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Napakahirap pag ganyan ng asawa mo, no, mga kaibigan. Kunyari, may asawa kang babae, ang ganda ng asawa mo. Nakakita ng ibang babae, sinipulan. Nadaig ka pa. Pero maraming mga LGBT mga kaibigan ng professional at namamayagpag sa kanilang mga kanilang mga professional na buhay. Sa ibang bansa, nako. Sa Germany, okay na yung same-sex marriage. Lalo na sa Amerika, sa Europe, nako. Tanggap na tanggap yan. Dito lamang sa Pilipinas, ang medyo hindi pa. Dahil ang Pinas ay isang Catholic nation. Pero maraming mga pare ang sabit-sabit mga kaibigan sa skandalo, sa mga sexual abuses, skandalo. Kaya nga si Pope Francis, nako. Nung isang araw lamang, yung isa sa mga opisyal ng simbahan, nasabit sa kanyang skandalo. Pero mga kaibigan, pabalik tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan mga kaibigan, ang takdang oras alas 2:30. Kami lang gihapon sa atong tulumanon ang Radio Mindanao, si Abdul Diesel lang gihapon, ug atong angkor man nga si Al Jacinto. Alright mga kaibigan, balik ulit tayo sa ating tinatalakay kanina. Maraming mga bading ang namamayagpag sa kanilang mga profesyon. At kailangan na suportahan din ng kanilang pamilya yan dahil yan ang kanilang kagustuhan. Sa Department of Health tamang, dyan si Dr. Eric Tayag, di ba? Yung maputi. Oo, yun. Napaka-respetado nun. Di ba? Panay pa ang sayaw nun, si Dr. Eric Tayag. Meron pa akong isang kilalang doktor. Doktor na City Health Office. Bading, pero, parang lalaki kumilos. Hey! Ayos lang yan, ayos lang yan, doktor. Huwag kang mahihiya kung ganyan ka talaga, doktor. Yeah? Tanggap na ng publiko yan. Tanggap ng society ang pagiging bading. Mga sundalo sa Amerika, tinatanggap na yung mga sundalong bading. Wala namang problema yan para sa akin. Di ba? Kasi basta as long as competent ka, it's not an issue. Being a gay o kaya being a lesbian is not an issue at all. Basta importante, hindi ka nakakatapak ng kapwa mo, hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iba. Kaya nire-respeto mo sila, so nire-respeto ka rin nila. Kaya lang, meron din mga bading na sobra kong umaksyon . Parang mga parang mga baliw. Kita niya naman sa YouTube, ang dami. Nakakatakot.
Pero importante dyan yung respeto. Kahit sinong tao, kahit hindi bading, respeto, yan ang pinaka-importante. Pag may respeto ka sa kapwa mo, of course, respect begets respect, love begets love. Diba? Amor con amor se paga nga, ika nga. Amor con amor se ruba. Diyan sa showbiz, mga kaibigan, maraming mga bading. Wala naman tayo nakikita di ba? Andyan si Boy Abunda. Yung talk show host. Andyan si Vice Ganda. Marami. Andyan si Lapus. Oo. Marami. May mga tibo rin dyan. Ayos lang yan. Basta importante, sila nagkakaayos. Malapit na yung Metro Manila Film Festival. Brother. Kaya lang, marami rin ang nag-resign, mga kaibigan. Sa board. Dahil nawala na yung espiritu ng film festival na dekalidad ang mga pelikula. Yung pagiging independent films, nawala na yung ganun. Yung pagkakaresign ng ilan, kasama si Ricky Lin, ako. Kasabay nung balitang may entry itong si Big Soto tsaka si Vice Ganda. Nako. Kaya talaga hindi umuusad yung pelikulang Pilipino. Kung ano-anong mga klaseng basurang pelikula ang mga kabakyaan ang pinapalabas. Dapat yung mga quality films. Yung mga tipong pelikula ni na Lino Broca. Di ba? Yung mga batikang direktor. Mga pelikula ni Charo Santos. Yan. Hindi naman yung pelikulang ang purpose lamang kumita sa takilya. Kahit na walang kakwenta-kwenta, walang lessons na matututunan ng publiko, basta kumita lamang, ayos na. Ang dami pa naman mga producer ng swapang, ganid. Magkapital lamang ng 1 milyon, 2 milyon. Kahit na anong klaseng pelikula. Basta meron lamang maipalabas na kung saan matatawa mga bakya crowd. Talagang malayo pa, mga kaibigan, yung tatakbuhin ang ating pelikula, ang pelikulang Pilipino. Hanggang walang saysayang napapanood sa mga sinehan. Talagang hindi uusad ang industriya. Nga, mga kaigsunan. Pero ang uban po gusto nila kanang mga gengko, kanang mga kanang mga pelikulang katawanan nga wala man tayo makuha, kanang pelikulang lahi ba sa layo sa nga kuan kanang naaday makuha nga tinud-anan, di ba? Ang uban na ay mga istorya o mga istorya bahin sa mga murag dili katuhanan ba? Dili katuhanan parang hindi tayo makapaniwala sa mga kwento-kwento ng nanang istorya ni anang movies nado din sa Pilipinas. Pero usay maaw man pud ang ginatan-aw sa mga tao. Kadong mga walay maayong istorya basta makatawa lang, mungirid lang sila. Maaw pud lang taon sa mga tao, di ba? So, kinahanglan ng mga producer pa o mga director niya ng kuhan ay dili na lang din taon ta kuhan kini maghimog mga pelikula nga murag walay by election o lesson nga atong makuha diha. Puro mga kabulastugan, puro mga katawanan nga walay makuha mao nang usahay ang uban na ay mga matay na si katawa kay lagi na sobrahan sa katawa. Dili na si Abre ang baba
di na hinuon nga kabalo nga unsa na mag-lock up ba. Lock in mato pa nila lock up o lock in o lock jaw, di ba? Mao na mga kaigsunan katawa na nga sa gadto mga katawa po mo diha oy, di ba? So komedya na pong sumuha mga kaigsunan, pero batod pa sa mga bayot, wala ko'y mayong comments dia, pero accepted naman na sa atong dinis Pilipinas, tibok kalibutan mga kaigsunan. So ato na lang silang dawaton, di ba? Kay bisag inananan sila na ay pusong mamon, ang uban na magpakalalaki bisag bae, ang uban po bisag laki magpakababae, nana naman guna mga kaigsunan. So bisag taliwas na sa atong Biblia, sa atong Quran, na naman guna. So naagana yung mga bayot nga dadtong pastua, na ay mga bayot nga bright, na ay mga bayot nga unsa ni kanang pastilan gwapa kayo, di ba? Na mao na ay nagani bayot sa atong balay, no? Murag hinlo kay atong balay ba? Murag maaliwalas kay atong balay, kay hinlo mo na sila. Di man na sila sugudog unsa ni? Di na sila sugudog hugaw-hugaw. Na ay hinlo ng kurtina, na ay mga sabit-sabit unsa diha, di ba? So malipayon ang sulod sa balay kay ng bayot mga kaigsunan. Na mao mo na po ng ilang kinaiya una tanawa ra gud mga bayot nga mga artista, pastilan mga asenso kay na sila, mga dato kay na sila, di ba? Na ay mga bayot nga manager, na ay bayot nga mga doktor, di respetuhan na lang nato na sila, kay imo nang bugar-bugaran, imo nang dili respetuhan, Allah asa ka magbinuntagay tag kasaba nila. So we have to accept it, kay ang sukuha lang diha nga ginakuha na po na nila, unsa ni ginaaprubahan man po na sa mga pare nga magpakasal sila, bayot lalaki una pakaslan sa bayot, o lalaki pakaslan ng bayot, ang tomboy pakaslan po ng babae, pareso na sila. So wala na sa una ginadili man na, kay di lagi mao. So karon sige paana diha bisag unsa muna ka ng mga tunay na lalaki, ayaw po magpakabayot, kay gamay na kayong lalaki. Daghang pang nangamatay nawa na. So mao na atong respetuhan no sila, kay uban po maingon nga hoy kung magkilat na gani, kung magdalugdog na gani, ang mga bayot pasinginlan. Mo na sila mapag-ingon nga inana, di ba? So kamidya na aron mga tawa mo karong panahon na. So kay lagi ang uban diyan katulgo no. Daon manguna among kuandre among walay signal atong internet mga kaigsunan. Unsa man ang atong PLDT oy. Mao nga di ta kita og mayog notisya, mayog balita. So unsa-unsa na lang among gipang chismis diri sa inyuha, ang among gipang istorya dinhi sa inyuha, di ba? So balik ta dito sa atong istoryahan, mikan ni anang pagtabang sa atong gobyerno, atong tabangan ang atong gobyerno mga kaigsunan, aron pud ta magkapuliki-puliki, di ta magkalisod-lisod mga kaigsunan, di ba? Now daghan kay tag problema nato sa rebellion, di ba? Na ay ang MNLF, ang MILF, na ang NPA. Mayragari ang MNLF o ang MILF murag laylo mituunan sila sa atong gobyerno nga nakipag-dialogue sila, nakipag-peace negosasyon sila sa tua nga maayo nga inani na lang ana hantod karon naalang gyapon ceasefire sa ta. Walay kalihukan ang atong MNLF o ang atong MNLF. So nalang gyapon na sila inaot nga kanang duha ka mga grupo kining murag laylo na og aron magkasinabot ang tanan og mahatag na unta sa atong gobyerno ang ilang gipangayo. Onya adto putag sa pagka-rebellion mga kaigsunan kining NPA. 50 pila ka dekada na ta
5 ka dekada na taan ng sigig bugno, sigig away, anang mga NPA, di ba? Una sige pong 5 ka dekada na po, sige itang magipag-negosasyon sila ha, mag-ceasefire sila, mag-peace talk sila ha, di ba? Pero sila man po'y dili sugot, di ba? Sila man po'y daghagong mga kining ginahimong labag sa kasunduan. Naa sila diha mga ambos. Naay mga tuloy-tuloy pa rin ang ilang himo nilang nag-extortion. Kanang mingon silang revolutionary taxes. Nga nang ingon silang during campaign period sa pag-election, naanan sila aron makasulod ang mga kining mudagan og mga mayor, gobernador, congressman, aron makasulod sa ilang barangay ay ilan ang pangayuan. Ilan ang pangayuan, so nalang gihapon ang murag dili maayo nga pagsunod sa unsay gipang balaod nga ginahatag sila ha. Di ba? So pila na ay kadtong dito pa sa Norway nga nagmeeting lang gihapon dito, pero wala lang gihapon kung nang na mulos mo kaigsunan. So sao na lang manintaw na unya naapay mga usahay kining mga pag-aari ng ating gobyerno kini laging dito sa Manila mga kaigsunan kanang Meralco na privatize na ng mga kaigsunan. So kinsa may mo dato na problema nato kining mga oligarchs lagi kining mga dato nga sila nagmando sila gahari listo kay ang ubang korporasyon ila namang napalit mga kaigsunan. So sila dato unya kitay mga lugi ang kitay mga problema kaigsunan. So naapay mga gira nato bahin ni anang mga droga ay pastilan mga kaigsunan usa ka problema nato din sa Pilipinas kining droga. So atong una-unaon god, di ba? Sa panahon sa kaniadto murag wala naanay droga maigsunan halos nga grabe na, pero wala pagyapon magpakabana ang atong gobyerno murag ginahinay lang gyapon nila ang pagsawata nining droga na karon pungkunan ng atong presidente Rodrigo Duterte ang tumong niya na nga tulura ang tumong niya na para sa kalambuan sa atong nasod o kining unsa ni mayngon sila peace and order na ay kaayusan sa atong nasod pagkahuman na ay kapayapaan mga kaigsunan. So mauna war on drugs kay lagi pila ka bilyon mga kaigsunan ang mga Pilipino nga nalulong ni anang illegal drugs mga kaigsunan. So pasalamat ta sa atong gobyerno nga naibaw-an ko nato karong panahon na, di ba? Pero bisag karon kay wala gyapon pakundangan ning magbaligyag mga droga, walang pakundangan ning mag-usar maggamit og mga droga. Ala na unsa naman oy sikop diri, sikop dito. Nya murag naalang gyapon, di ba? Napuno na gani ng atong mga presuan, ang atong mga kulungan. Bahay ni anang mga sangkot ni anang mga illegal drugs. Naapay mga pulis, naapay na sa gobyerno nga sangkot sa droga, pero nasakpan ng uban mga kaigsunan. Nasakpan na gano'n sila. So mo na ang panghitabo nga kining lagi kami diri mingon nga kining tabangan gyud nato ang atong gobyerno unya panahon ni karon ni kuan ni atong presidente. Hala, daghan po na sa gobyerno ang nasikop na dakpan na ibawaan niyan ng korupsyon man pa nila. Diba? Kanang korupsyon, panglimbong, unsa pa, daghan pa ay mga katiwalian sa atong gobyerno nga naibawaan sa panahon sa atong presidente karon. So, di niya susugot nga atong kwarta na sa katauhan, una, ila lang tamasmasan, ila lang ng kuhaon para sa ilang kapritsyo, para sa ilang unsa-unsang tuyo nila, para lang silang mudato jod, dato naganin sila, mudato pa jod, di ba? So napa, daghang pa kayong mga problema nato mga kaigsunan nga kining sobahon sa atong presidente, na siya lang may usap mga kaigsunan. Kunya naapay mga unsa ni naapay mga kritiko gikan sa laing-laing nasod nga sobrahan daw ang pagpatay
sa mga kining mga katawhan diri sa atua diri sa Pilipinas, mabahin niya ng pagsikop, bahin na ng pagsugpo na ng illegal drugs, kinaliging ginan silang judicial killing. Pero masayon ba tama kagsunan nga kana uban usahay pariho-pariho lang na sila nagbabatayan mga kagsunan, di ba? Ikaw bossing nya pagkuman imong mga tao, syempre nga ikaw ang bossing da aron nga di ka masikop, di ka masagpan, di mahibawal ang imong trabaho, yan ang imong negosyo nga droga, ay imo nang patyon na manugo po ka, di ba? Ala sige patyon namin mao nang ingon silang makaingon sila niya panangin ang panguana na mga pulis ug sundalo nga sundalo nagpatay, pulis din ang patay ana. Ang tanong ko sa iyo, dapat bang patayin yung mga drug pusher? Na mao na mga kaigsunan, ang sa tualang diha, kana bitong Dapat ba or hindi? kana sila ingon sila nga dapat bang patayin ng mga drug pusher, pero pananglit nga talagang yung bang talaga napatunayan talaga Mahirap sagutin, di ba? siyang drug pusher Sa isang bansang may demokrasya. sa bagay. Pero sana ay yun nga, kaya nga ginigiit po ng ating na ituloy yung death penalty para dun sa mga talagang yung Oo, yun ang drug, dapat. pusher Ayun. talaga. Pero sa panahon ngayon, Pero kasi yung mahirap yung death penalty, kung pusher ka lamang, meron kasing certain number of quantity ng droga upang makakumbik ka na ilan ba yan? Ilan bang sa kilo death penalty. or Kung mahuli ka lang nagbebenta ka ng mga 10 gramo, 5 gramo, paano yun? Hindi naman siguro. Diba? Alam ka naman death penalty, pataw mo ron. Yun lang talagang malaki. Malaki. Itong dakong kuhaan mo. Yung sa mga drug pusher, nangyayaring Oplan Tokhang, lahat ng balita sa Maynila, di ba? Bawat operasyon talagang may patay. Tapos makikita mo may armas. Ibig sabihin mo, lahat ba ng drug pusher may mga baril? Di ba mga kaibigan? Yan. Uban di hapon. Nangyari lang kay Mayor kay Leyte Mayor sa loob ng bilangguan Bilangguan na yan. Ayun, nakahayop-hayupan yung ginawa ng mga pulis doon, di ba? Imagine, nagsilbi ka ng tawag dito, ng arrest warrant, madaling araw. Tapos, tinutukan mo pa yung mga jail guards. At pagdating mo sa selda ni Mayor, Buera Mayor, saka mo siya binaril. Tapos, nag-iwan ka pa kunyari ng baril na ginamit ni Mayor, kaya siya napatay. Yan ang mahirap doon. Sobra talaga naman yun. Talagang, sa akin, tingin ko ron talagang pinatay siya dahil yung pulis, yung koronel na involved dyan, nasa payola. Nitong si Abuera Mayor Espinosa. Para hindi na kumanta, anong gawin natin? Operate natin to, kundi masusunog tayo dito. Yan na. Diba? Parang pelikula. Parang sa pelikula, mga kaibigan, kaya lang talagang garapalan yung nangyari doon. Sa sobrang garapal, ayun, nagkaipit-ipit sila. Kaya dapat nilang panagutan yung pagkakapaslay dito kay Mayor Espinosa. Maugid na mga kaigsunan, di ba? So, maunang ingon ko nga, pare-pareho na sila, di ba? Pare-pareho na sila trabaho, naghimog mga illegal. So, sila yung patayan ang kalisod lang dito nga wala pa yung taon nga yun siya ni. Ang kalisod lang dito nga pulis, unya, mayor, yana. So, murag ka ng dili maiba. Aron po na yung uban nga klaro-klaro kayo, bistado na kayo lang ginabuhat. Siyempre, kinsa mo yung mga bugong tao makaingon nga, kakutsaba na sila, ilan ang bossing na si Mayor sa una, aron nga di mo tugaan na yung usa, so ilan lang patsyon, so mao na mga kaigsunan, di ba? So, mao nang kinahalan sa panahon karon murag magkuan ta ba? Unsa ni ang atong utok ba? Atong unsa ni kanang pagganahon na to ba? Paano natin pagaganahin yun? Natin ang utok. Kamo ni bahala daw sa pagganahon di ba ang utok nga pagganahon nato katong pa sa maayong buhat, sa maayong kanang mga nagkasala diha, nang mga kasala nang inani. So kuha na nato sa mga militar, sa atong mga pulis unya og bilang responsibilidad po nato.
sa atong dinhitas Pilipinas, di atong kapuyo sa barangay, kinahanglan nga unsay mga maayong mga taong lahi ang kanilang kalihukan, ato po na sila isuplong, ato po na sila isuplong. Diba? Mahirap naman sila magsumbong. Dapat i-text lang nila. Diba? Sa pamagitan ng Kasi pag magsumbong sila, lalabas yung pangalan nila, babalikan sila ng mga drug addict, di ba? Mga drug pushers, drug lords. Problema pa yan. Di ba? So, ang gawin nyo, tumawag kayo sa 117-166 o kaya 911, i-report ninyo, huwag nyo bigay yung pangalan ninyo. At sabihin ninyo kung nasaan yung mga addict dyan sa lugar ninyo at saan lugar nagbebenta. Paalam ka na, brother. Wala na tayong oras. Oy, mga kaigsunan, manamilit na may kamunagod, di mo mutuwa kay chismis naman sa mga opinion ni. O ganilang gihapon si Abdel, di sa manamilit na, o maayong hapon, kanin yung tanan. Okay, salamat, brother. Pilit-pilit na raw si brother. Ibig sabihin na malagkit na siya. Bueno, mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, bukas wala pala ako. Si Abdel Disa muna uupot. Busy kami bukas. Webes. Deadline. Ako. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas sa Lunes, abangan niyo yung aming programa sa Biyernes, yung aming Muslim program dito sa sa Bilal. Every Friday mga kaibigan. Pero hanggang sa Lunes mga kaibigan, magkita-kita tayo sa Lunes at bukas ay si Abelardo ang uupo. Ito po niyo balingkod, Alazinto, nagsasabing I love you, Mama. Chup chup.